isa sa mga pinakamatandang nagpaparaw dito, ang 69 na taong gulang na si Mang Domeng. Talagang yun ang nagisnan ko na sa sinasakyan ng tatay ko noon. Kaya ginaya ko din po dahil sa hirap nga ng buhay, maraming bilit ng makina, hindi kami makapagmotor. Ngunit sa 5 dekada ng pagiging mangingisda, ang dating malakas na katawan ay nanghina na. Malabo na rin ang kanyang mga mata. Kaya naman sinasamahan na siya ng asawang si Bebeng sa laot. Ano po ito? Mayroon po, panghuli namin ng isda. Paano kayo manguhuli ng isda gamit to? Bibili po kami ng hipon, ngayon papain namin dito ang hipon, bago namin ihagis na. Ito mismo, itong linya ito, igaganyan nyo? Opo, madami to. Tapos tigda dalawa lang. Opo. Dalawa lang yung Yung taga. ano mo tawag? Taga. Opo. Okay, so sa isang hagis na gano'n, dalawa, di pa ulit-ulit na hagis yan. Hindi lang basta ihagis mo madam dalawa, hindi. May dalawa, may isa, pero karami ng isa. Oo, hindi kumbaga, medyo mabagal din, ano, kasi kailangan titingnan, check mo, tapos ihagis mo ulit. Opo. Gano'ng katagal yung hinihintay nyo para makita kung may kakagat? Minsan po, nararamdaman naman ninyo kung sa may kakain madam, hinihila ito, nararamdaman ninyo. Ipinakita nila sa akin ang ginagamit nilang paraw sa pangingisda. Parang ano pa rin Butas madam ang dito Parang ni butas pa rin po siya. talaga luma na madam ang dingding. Sa araw na ito, muling pumalaot ang mag-asawa. Malakas ang hangin kaya hindi raw muna nila ibababa ang layag ng kanilang paraw at sagwan muna ang kanilang gagamitin. Makalipas ang ilang minuto, tumigil na ang mag-asawa sa gitna ng karagatan. Dito na raw sila mamimingwit. Sa umpisa, hirap ang mag-asawa na makahuli ng isda. Muli silang lumipat ng pwesto. Maya-maya pa, may kumagat na sa pain nila. Habang pauwi, ibinabana ng mag-asawa ang layag. Makulay ito at gawa sa pinagtagpi-tagping mga tela ng payong. Si Bebeng ang nagsisilbing mata ni Domeng sa paglalayag. Ang munti nilang paraw tila ba sinasayaw ng alon at ng hangin. Pero ang nakalulungkot na katotohanan, halos wala silang nahuli sa araw na iyon. Dalawang piraso lang Dalawang madam. piraso madam. Maliliit. Po, walang kakain ng isda. Oh. May malalaking alon. Ilan nakuha nyo? Dalawang piraso madam. Oo madam. Ay, Ganyan lang. yan ang nakuha nyo? Oo madam. Ibibenta nyo pa yung 2 peraso? Ay hindi na madam hindi na. Ito na lang. Kainin nyo na lang. Oo madam ulam namin. Dati raw maraming isda sa may dalampasigan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging mas mailap na ang isda. At kinailangan na nilang lumayo pa sa laot. Bagay na mahirap para sa bangkang hindi demotor tulad ng gamit nila. Naawa kami sa kanila. Bihira ng isda dahil nga gumagawa ng illegal activities yung mga malalaking tinatawag natin na business ng isda. Makikita din namin na may panahon, sabi nila, na wala ding isda, wala ding makuha. No? So, nag-isip kami ngayon ng alternative livelihood para sa kanila. At with the help of Dolly nga, nagpagawa kami ng paraw na medyo malaki ng konti. Purposely, pang fishing nila, and second, and for tourism. Kaya naman inilunsad ng Alaminos ang kauna-unahang Paraw Festival. The Alaminos like the paraw very much kasi
ever since talagang dyan na ang hanapbuhay ng fishermen, sa panahon na yon wala pang mga motorized bangka dito sa Lucca Bay. Umaga, early morning, hanggang late in the evening, makikita mo may mga paraw pa rin. Ito ay ginagawang parang transport nila para mag-fishing. Dito, ibibida ang paraw hindi na lang bilang sasakyan ng mga mangingisda sa lugar, kundi alternatibong transportasyon para sa mga turista.